Noon mga kasiro. So ngayong hapon na to, ipapakita natin yung paano natin nire-resize yung mga pillet. Ang gagamitin pala natin ay ito, GSB na Heavy Diablo caliber .177, kasi yung gamit natin na unit ngayon is 177. So ito hindi pa siya na resize. Ito naman pala yung gagamitin natin. Ito ay isang barrel. Improvise lang to, ginawa nating improvise pillet resizer. At saka itong stick. Yan. Tinanggal natin yung ripling sa loob. So wala na itong groove or ripling sa loob. So makinis na siya. Yan. Sukat nito ay nasa 4.5. Maaring may magtanong or nagsabi na bakit kailangan pa i-resize, na imported pellet naman yan, tsaka magandang klase. Sa totoo lang, magandang klase talaga yung GSB. Ang pagre-resize naman kasi is hindi ibig sabihin na porque maganda na yung pellet or kinukuha mo yung size, saktong size. Kasi itong mga pellet na to, kahit imported sila, nagkakaroon pa rin ito ng mga damage. Bakit? Doon sa mga nagta-transport nito, mga courier. So ang nangyayari, ito yung i-separate ko. Yan, meron pa nakita pa ako. Kasi ang GSB, kalimitan GSB, maninipis yung skirt. So ang nangyayari, ganito, nayuyupi siya, nadideform yung skirt niya. So pag ginamit mo to, tsaka ganito yung itsura, tsak, hindi maganda yung tama. So dyan ngayon maglalaro yung improvise pillet resizer natin, tsaka yung stick na panundot natin sa kawayan. Yan. So ang gagawin natin ito, kasi wala tayong steel ball, dapat kasi meron tayong steel ball. Yung yupi na pellet, ihuhulog natin dito. Tapos kung may steel ball ka, lagyan mo ng steel ball sa itaas. Tapos doon sa ilalim, sundutin mo siya ngayon nitong stick pataas. Tapos iipit mo yung steel ball sa taas. Bali ipitin mo ng kamay mo, tapos sundutin mo yung pilit, dahan-dahan lang, exact na pressure lang gamitin mo, kasi yung skirt naman ng pellet is manipis. So madali lang siyang ayusin. So babalik siya sa dati niyang itsura, yung sa perfect na formation niya, kagaya ng ito. Yan. Yan, ganyan, bilog na bilog talaga. So babalik siya sa ganyan. So ang gagawin natin dito ngayon, kasi wala tayong steel ball or yung bulitas na steel. Yan, mga deform yan. Kita nyo? Ayan, kagaya nito. Mga deform yan. Yan. Halimbawa ito, sample natin, ihuhulog natin to ngayon dito sa resizer natin. Yan. Yun, nahulog na siya. So since wala tayong steel ball na pang stopper dito, ang gagamitin naman natin is ito mismo, itong pellet na to. So instead of using steel ball, itong head ng pellet, ito yung gawin nating pangsangga. Yan, ihuhulog natin dito kasunod nun. Yan, ihuhulog dyan. Tapos siya na yung magsisilbing panangga. So ito yupi din. Ayusin natin yan ngayon. So pagkatapos dyan na ganito mangyayari nito, susundutin mo siya dito ngayon. Susundutin mo ng stick dito ngayon. Tapos pipigilan mo ng kamay mo dito hanggang sa umangat siya hanggang sa
even siya dito sa ibabaw ng resizer mo. Sinundot mo siya, yung head ng pellet na nasa itaas, yun yung bali mag-aayos doon sa na-deform na skirt nung naunang pellet na deform na hinulog natin. So madali lang, sundutin mo lang to, alalay lang ng kamay. So saglit, papahawakan natin ng kasama ko yung phone para maintindihan nyo kung paano to ginagawa. Saglit lang. So ganito na mangyayari nito ngayon. So may pellet na sa loob. Saglit, tutulak muna natin para makita. Parehas to deform. Yan, makikita natin deform, no? So ihuhulog natin siya ngayon dito sa resizer. Yan. Yun na. Since wala tayong steel ball or yung bulitas na pangtapal dito, ang gagamitin natin is itong pellet din mismo. So yung head ng pellet na to, ito ihuhulog natin kasunod nung nauna. Yan. Siya na yung magiging stopper. Ito UP din. Mamay ayusin natin. Tapos sundutin mo dito sa kabilang butas. Alalayan mo ng kamay mo ganyan, parang ganyan. Yan, ganyan. So alalayan mo siya hanggang sa lumutang yung skirt na mag-level dito sa resizer mo. Tapos pipigilan mo ngayon itong pellet na ginawa mong stopper. Tapos sundutin mo, lagyan mo ng pressure. Yan. Yan. Lagyan mo ng pressure, konting pressure lang kasi manipis lang naman yung skirt ng GSB. Madali lang siyang maayos. So titignan natin kung anong naging resulta. Yan, kukunin natin tong pellet na pinang stopper natin. At makikita natin ngayon yung pellet na na-deform. Yan, yan na siya. Kunin natin at titignan natin maigi. Ayan. Wala na siyang deform. Bumalik siya sa dating shape niya. So perfect na. Yan. So pwede na natin siyang isali dito sa mga na calibrate na natin. So aside sa pagre-resize, ang gagamitin natin ang resizer, gagamit din siya para i-calibrate yung exact na shape o exact na diameter ng pellet. Kagaya niyan, deform din. Yan Kita natin, papakita natin. Yan, deform din deform. So siya naman yung ilalagay natin dito. Yan. Tapos maglalagay na naman tayo ng isa, yung head. Ito deform din. Kita nyo? Daming deform. Yan, lalagay natin dyan pang stopper. Tapos same procedure, sundutin natin dito sa ilalim, papunta dito sa taas. Yan. Tapos lagyan natin ng pressure. Idiin mo. Yan, diin. Okay. Yan. So kunin natin. Tingnan natin yung kinalibrate natin na pellet. Inayos natin yung na-deform. Kunin natin. So yan na siya ngayon. Di ba? Bumalik siya sa pagiging perfect. Same procedure pa din gagamitin. Lahat ng mga nayupi or na-deform ng mga pellets yan. Kagaya niyan. Ilalagay lang natin dito. Yan yung gamit ng resizer. Yan. Tapos tutulakin natin ang head ng another pellet. At the same procedure, susundutin sa ilalim, pipigilan sa itaas ng kamay. Yan, lagyan ng pressure. Yan. Yan, lagyan ng pressure. So tingnan natin. Ayan. Bumalik na siya sa dati niyang shape. So kunin natin para makita. Ayan. Wala nang yupi. Ayan, perfect na. So pwede natin siyang ilagay sa nakalibrate na natin. Same procedure. Ito na deform, so hindi masyado, pero hanap tayo ng mas yupi pa. Ayan, kahit ganyan yan. Ayan. Same procedure, lagay natin dito sa butas, sa resizer natin. Yan. Itulak lang natin para pumasok siya ng konti. Yan. Tapos maglagay din tayo ng pellet. Kasunod doon, pigilan ng kamay, susundutin sa ibaba. Same procedure, lagyan ng pressure.
tutulak pataas. Yan. Kung may steel ball ka, mas maganda yung steel ball kasi hindi masakit sa kamay pag pinipigilan. Yan. So ito na ang outcome ng pellet natin. Yan. Ayun. Okay. Yan. So hindi masyadong perfect. Ulitin natin. Lagyan natin tapos lagyan natin ng pellet. So hindi masyado siyang perfect. So ulitin mo lang procedure, lagyan mo lang ng kaunting pressure. Yan. Ito. Yan. So ito na. Kunin natin. At ito na siya. Ayan. Bumalik na siya sa dati niyang shape. So the same thing, yung lahat ng mga UP babalik-balik lang kagaya nito. Ito, yan. Tapos lagyan ng pellet sa taas. Tapos sundutin sa ibaba. Lagyan ng pressure. Yan. So ito na siya. Tingnan yung pagkaakma niya sa barrel. Talagang 0-0, sakto. Bilog na bilog. Yan. Oh. So, bumalik na siya sa dati niyang shape. So yan lang mga ka-hunters. Sana may konti tayong na share at may konti tayong natutunan patungkol sa pagre-resize or pagka-calibrate ng mga pellet natin. Napaka-importante at mahalagang bagay na ika-calibrate natin itong mga pellet natin. Kasi nga kahit galing pa siya sa yung ibig sabihin ay sa imported siya, nagkakaroon pa din siya ng mga damage or minor damage or mga deformities. So yan lang ang gawin natin para maayos natin lahat yung pellet. Lalo na pag sasali ka sa competition, lahat ng pellet mo dapat calibrated yan, no? Maganda yung shape na formation. Tapos sisiparate mo ngayon yung mga na-refine mo na ng mga pellet. So kagaya nito, nakaseparate na siya. So ito perfect na ang shapes nito, wala nang mga deformities. Pero dito madami pa. So iisa-isahin pa natin to. Titignan natin kung ano pang pwedeng magawa dito. Ma-double check natin para magkaroon tayo ng maganda at maayos na tama pag ginamit na natin siya sa ating mga laruan. So yan lang. Mapa-caliber 22 man or 177 or kahit nun sa mga medyo malalaking caliber 25 or sa medyo mas malaki pa doon kung may 30. So pero yung madalas na gamit natin is nasa 22 at saka 177. Tingnan nyo yung mga GSB na pellet. So medyo manipis yung skirt niya, so madali siyang mayupi or magkaroon ng deformities. So ang gagawin natin, kung meron kayong resizer o yung DIY lang na resizer natin, ito is barrel ito, pinutol natin, may groove ito sa loob, tinanggal natin, kinunan natin ng groove, tapos sinukat. Ito ay nasa saktong 4.5 lang ang sukat nito, yung inside diameter niya, saktong sakto lang sa mga pilit. Kung 22 ka, edi sukatin mo ano ba ang sukat ng 5.4 ba yun? 5.5 ang 22 caliber. So ganito din procedure. Sayang naman kung yung mga UP itatapon mo or ipuputok mo para lang di masayang. So ang gawin mo, gayahin mo lang to, makakatulong sa iyo. So yan lang. So maraming salamat sa panonood at sana wag kayong magsawa na sumuporta sa nagsisimula pa lang natin na YouTube channel.
pasensya na kayo, medyo maingay kasi nasa duty tayo. Sumingit lang tayo na mag-video. Naisipan ko lang na mag-video kung paano gawin to. So yan lang mga ka-zero. At huwag tayong magsawa. At salamat sa pagsuporta at panunood. Paki-like, share. So paki ano na lang din, press na lang din po yung notification bell para kung mayroon tayong mga bagong videos, upload videos, mano-notify tayo. So yan lang, maraming salamat at God bless sa atin lahat.